everyone. So, ano nga ba yung religion ni Jesus Christ? Meron ba siyang religion? Siya ba ay born again? Siya ba ay iglesia? Siya ba ay Baptist? Or Jewish ba siya? Ano nga ba? So, i-define natin dito yung word na born again. Yan. Ito makikita natin dito. So, ang topic kasi natin is John 3 verse 3. Hindi ganun si Jesus Christ na nag-establish siya ng isang institution or religion or isang sekta. Si Jesus Christ na parito siya, hindi para magkaroon tayo ng religion, upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. At napakahalaga nito kasi kahit nakasakay ka sa barko or aeroplano, kahit example, lumubog yung barko sa nasakyan mo, kahit mag-isa ka lang dun sa isla, wala ka ibang pwedeng saniban na religion para maligtas ka. May pag-asa kang maligtas at makasama ang Diyos ng pangwalang hanggan. Dahil ang itinatag ng Panginoon Kristo hindi religion, kundi isang church, isang iglesia na merong relasyon sa Diyos kahit mag-isa ka lang sa isang isla. Hindi mo kailangan maging miyembro ng isang institusyon para masabi mong ligtas ka. Kailangan mo relasyon sa Panginoon Diyos. At yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon Jesus nandito. Relationship, hindi religion. So, paano ka magiging miyembro ng Church ni Jesus Christ na may church na mayroong relationship sa Diyos? Simple lang. Kailangan mo lang maging born again. Born again, hindi religion kundi ma-born again. Yun yung better word, ma-born again. Why? Because the term born again is not a religion. It is a spiritual experience, karanasan ang pagiging born again. Hindi siya religion na sinaniban or inaniban mo. Ito yung spiritual experience na binago ka talaga ng Panginoong Diyos. Tinanggap mo yung Diyos sa buhay at hinayaan mo siya na maghari. At that moment in time, nagkaroon ng pagbabago sa puso mo. At yung dati mong inaasad na patungkol lang sa sarili mo, now patungkol na sa Diyos. Yung buhay mo, ginugugol mo na para sa Diyos. So, ito yung resulta ng pagiging born again. Pinanganak ka muli, yung dati mong pagkatao na wala na, nagkaroon ka ng bagong pagkatao. So, sabi sa John 3 verse 3, nag-uusap dito si Nicodemus as si Jesus. At dito pinapaliwanag ng Panginoon sa Kristo na yung salitang born again. At dito, hindi mo makikita kahit isang beses na sinabi ni Jesus Christ na yung born again is religion. Sabi dito, Jesus replied, "Very truly I tell you, Nicodemus, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Hindi sinabi ni Jesus Christ na kailangan mong umanib sa isang religion or isang sekta. Ang sinasabi dito is kailangan mong maranasan na born again experience. Hindi isang religion, kundi ma-born again. Ano ba yung pinanganak ko na mula? Born again. So, is tatlong description ng born again. Una, born again is not a sect or a religion. So, para clear yon. Pag sinabi born again, hindi religion or church building na pinupuntahan or isang samahan. Yung born again is an experience with God, a spiritual experience with God. Pangalawa, born again is a spiritual experience with God. At yung sinabi dito sa usapan ni Nicodemus at Jesus Christ, how can someone be born when they are old? Ang iniisip dito ni Nicodemus ay material, physical. Paano naman matanda na isang tao paano siya ipapanganak muli? Ipapasok ba siya ulit sa sinapupunan na niya? Yun yung sabi ni Nicodemus, surely, sigurado ako na hindi na pwedeng pumasok yung isang matanda sa sinapupunan na ulit na nanay niya para ipanganak siya muli. Material, physical ang naisip ni Nicodemus nito. Parang ibang mga Kristyano, material, physical, hindi nila iniisip na
di nga nila iniisip na pumasok sa sinapupunan ulit ng nanay mo, pero ang iniisip nila is material, building, sumali ka dyan sa magkakaroon ng kaligtasan. Maraming misinterpretation pagdating sa born again, at kasalanan din to ng ibang mga born again. Pag tinanong kasi sila, anong religion mo, sinasabi nila born again. So, nami-mislead yung tao. Naliligaw na yung ibang tao. Imbis na iniisip ng tao na yung born again, it's experience, religious experience with God. Hindi siya religion. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." So, spiritual cleansing of spirit. Hindi ito na kailangan kang maipanganak ulit. Ganon. So, ang sinasabi kasi dito, malinaw, water, sinabi, is a cleansing. Kailangan ng paglilinis. At yung cleansing na yon, hindi pwedeng walang espiritu. Born of water and the Spirit. So, ang tinutukoy ni Jesus Christ ito, may spiritual cleansing. Yung dati nating buhay na makasalanan at nabubuhay tayo sa makamundong kaparaanan, malalaswa or palamora tayo or iniisip natin na pansarili lang, pangarap, pansarili lang, nabubuhay sa makamundo. Lahat ng yun, cleansing. Lilinisin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At yun ang tinutukoy na being born again. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So, ang tinutukoy dito ni Jesus Christ is spiritual rebirth. Kailangan magkaroon ng spiritual renewal, cleansing. As sabi sa verse 7, "You should not be surprised of my saying, you must be born again. The wind blows whatever it pleases you, and it sounds, and you can tell you where it comes from or where it's going. So, it is with everyone born of the Spirit." Tinutukoy ni Jesus Christ ito, born of the Spirit, hindi physical. Kapag tinanong tayo, anong religion mo, at mo sabihin born again, iisipin nila physical, material, organization, samahan. Pag sinabing born again, defined as a spiritual experience, something na naranasan mo the moment na naku-encounter mo si Jesus Christ, nakilala mo siya. Thank you for dying on the cross for my sins. You saved me. You died in the cross on my behalf. Si Jesus Christ nahirapan sa cross para saluhin yung mga kasalanan natin. Niligtas tayo ni Jesus Christ dun sa cross ng Kalbaryo at muling namatay at nabuhay. At ngayon buhay si Kristo kasama tayo upang pagharian tayo. Jesus Christ is alive and reigning over our life. Panginoon ng ating buhay na dapat nating sundan. And the moment that we realize that Jesus Christ, our Savior, na dapat pag-alayan ng buhay, at dapat ibigay natin yung buong buhay natin sa Kanya, at that moment tayo, magkakaroon tayo ng spiritual renewal. Mabuborn again tayo, magkakaroon ng bagong pagkatao. And born again is the rebirth of the new self. Bagong tao na, bagong nilalang. Kaya sabi dito sa Biblia, 2 Corinthians 5:17, ang sinuman kay Kristo ay siya ng bagong nilalang sapagkat siya ay nagbago na. Ikaw ba ay na-born again ka na ba? Did you have this born again experience? May yung lumang pagkatao mo na wala na, nagkaroon ng bagong pagkatao. And ayun yung freedom, yun yung kalayaan na magkaroon ka ng bagong pagkatao. Thank you for renewing me. Natagpuan mo finally yung sarili with God kay Kristo Jesus. Yun. So, yung application lang natin sa life natin, patungkol sa verse na to, yan. So, apply natin. Stop identifying born again as a religion. Seek spiritual renewal. Pagkakataon mo na to para kausapin si Jesus na i-renew yung buhay mo and start sharing the experience with God. Thank you everyone. Hope you learned something. God bless po.